Ang pagtakas sa bilangguan ay isa sa mga pinakamahirap gawin. Ito ay sapagkat marami ang mga nagbabantay dito at tinitiyak na maayos ang lahat. Ngunit ang nakapagtataka ay kung paano nagawang tumakas ng ilang mga bilanggo. Gayong ang piitan na kanilang kinalalagyan ay may mataas na security level. At sa video ngang ito ay aalamin natin ang 10 mga kakaibang pagtakas na naganap sa ating kasaysayan. Kaya naman simulan na natin. Number 1. El Chapo's Escape from Altiplano Prison, 2015. Noong July 11, 2015, si Joaquin El Chapo Guzman, ang leader ng Sinaloa Cartel, ay nakatakas mula sa Altiplano Prison na isang high-security na bilangguan sa Mexico. Ang pagtakas na ito ay itinuturing na isa sa mga pinakamaingat at nakakagulat na pagtakas sa kasaysayan at nagdala ng malaking kahihiyan sa pamahalaan ng Mexico. Hindi ito ang unang beses na nakatakas si El Chapo dahil nakatakas na siya mula sa isa pang bilangguan noong 2001. Samantala nang mahuli si El Chapo noong February 2014, ay dinala siya sa Altiplano Prison na matatagpuan sa Almoloya de Juarez, State of Mexico. Ang Altiplano ay kilala bilang isa sa may pinakamahigpit na security sa bansa. Ang bawat bilanggo ay binabantayan sa loob ng 24 hours bawat araw ng CCTV cameras at may mga makakapal na pader at sensors na nagmamanman sa bawat galaw. Subalit, nagawa pa rin ni El Chapo na magplano ng isang matagumpay na pagtakas sa tulong ng kanyang mga kasamahan sa labas ng bilangguan. Gayon din naman, nagsimula ang pagtakas ni El Chapo sa loob ng kanyang selda sa Block 20. Mayroon siyang CCTV camera na nakatutok sa kanyang selda, ngunit ang tanging lugar na walang camera ay ang shower area. Dito niya ginawa ang unang hakbang para makatakas. Sa ilalim ng shower ay mayroong isang lihim na butas na diretso sa isang tunnel. Ang tunnel na ito ay may haba na halos 1.5 kilometers at nagtatapos sa isang construction site sa labas ng bilangguan. Ang tunnel ay may sapat na taas para makalakad siya ng nakatayo at kumpleto rin ito sa ilaw, ventilation at isang motorsiklo para sa mabilis na paggalaw ng mga kagamitan. Kaugnay nito, ang pagbuo ng tunnel ay masusing pinagplanuhan. Ayon sa mga ulat, ay inabot ng ilang buwan ang paghuhukay. Kinailangan ang mga eksperto sa pagmimina upang maitayo ito ng maayos at ligtas. Gumamit din sila ng GPS upang tiyakin na eksakto nilang natutunton ang location ng kanyang selda. Dahil sa mahusay na pagplano at paggamit ng technology, ay natapos nila ang tunnel nang hindi agad natutuklasan ng mga gwardya. Number 2. Prisoners Escape from Clinton Correctional Facility 2015. Ang pagtakas ng mga preso mula sa Clinton Correctional Facility noong 2015 ay isa sa mga pinakatanyag na pagtakas sa kasaysayan ng Amerika. Noong June 6, 2015, sina Richard Matt at David Sweat, na parehong hinatulan ng habambuhay na pagkakakulong, ay nakatakas mula sa kulungan na may mataas na seguridad sa Dannemora, New York. Ang kanilang pagtakas ay mabilis na naging malaking balita dahil sa bigat ng kanilang mga kaso at ang komplikadong paraan ng kanilang pagtakas. Samantala, matagal nang pinagplanuhan nina Matt at Sweat ang kanilang pagtakas. Si Richard Matt, na kilala sa kanyang galing sa pakikipag-usap, ay ginamit ang kanyang charisma upang makuha ang tiwala ng ilang empleyado ng kulungan. Si David Sweat naman ay tahimik ngunit matalino at naging katuwang ni Matt sa technical aspect ng kanilang plano. Ang dalawa ay gumamit ng mga power tools upang magbutas sa mga dingding ng kanilang selda at sa mga hallway ng kulungan. Kaugnay nito ay nakagawa sila ng ruta palabas ng kulungan sa pamamagitan ng pagdaan sa mga utility tunnels at sewer pipes. Ang kanilang pagtakas ay hindi pangkaraniwan dahil dumaan sila sa ilalim ng kulungan gamit ang mga daanang hindi madaling makita. Ang isang empleyado ng kulungan na si Joyce Mitchell ang tumulong sa kanila sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga kagamitan. Nakuha ni Matt ang simpatiya ni Mitchell na dapat sana'y magsisilbing driver nila sa pagtakas, ngunit umatras siya dahil natakot. Nang sumunod na araw, noong June 6, ay napansin ng mga gwardya na wala ang dalawang preso nang makita na ang kanilang mga kama ay may mga manikang ginawa mula sa mga damit. Dahil dito, ay agad na nagsimula ang malawakang paghahanap. Libo-libong pulis at tauhan mula sa iba't ibang agency ang sumali sa manhunt. Gumamit din sila ng mga helicopter, aso, at drones para subaybayan ang dalawa. Subalit habang tumatagal ang paghahanap, ay natukoy na nagtago sina Matt at Sweat sa makapal na kagubatan sa hilaga ng New York State, malapit sa boundary ng Canada. Sa loob ng 3 linggo ay nagtago ang dalawa sa kagubatan at nagpalipat-lipat ng lugar upang maiwasang mahuli. Ngunit noong June 26 ay nakita si Richard Matt malapit sa Malone, New York. Napatay siya sa barilan nang subukan niyang lumaban sa mga pulis. 3 araw matapos mamatay si Matt, ay natunton ng mga pulis si David Sweat malapit sa Constable, New York.
ilang miles mula sa boundary ng Canada. Sinubukan niyang tumakas ngunit nabaril siya at nasugatan. Number 3. The Great Escape from Stalag Luft III, 1944. Ang The Great Escape mula sa Stalag Luft III noong 1944 ay isa sa mga pinakatanyag na pagtakas ng mga hostage ng digmaan noong World War II. Ang kampong Stalag Luft III ay ginawa ng mga Nazi sa Sagan, Germany at dinisenyo upang maging mahirap takasan. Napapaligiran ito ng mataas na bakod, may mga gwardiya sa tore at mahigpit na seguridad. Ang mga hostage sa kampo ay mga piloto mula sa Allied Forces at kahit na mahirap ang sitwasyon, ay nagplano silang makatakas. Samantala, pinangunahan ni Squadron Leader Roger Bushell na tinatawag nilang Big X ang plano. Nagdesisyon silang maghukay ng 3 tunnels na tinawag nilang Tom, Dick at Harry. Ang paghuhukay ay ginawa ng palihim gamit ang mga simpleng kagamitan tulad ng kahoy mula sa kanilang kama at mga lata ng pagkain. Upang maitago ang lupa na nakuha mula sa tunnels, ay inilalagay nila ito sa mga bag na tinatahi nila sa kanilang pantalon at itinatapon ito ng palihim sa kampo. Ang bawat galaw ay maingat upang hindi mahalata ng mga Nazi. At noong gabi ng March 24, 1944 ay sinimulan ng mga hostage ang kanilang pagtakas gamit ang tunnel na Harry. Ang original na plano ay para sa 200 na mga hostages na makatakas, ngunit 76 lamang ang aktwal na nakalabas bago na diskubre ng mga Nazi ang tunnel. Para magtagumpay ay gumamit sila ng mga pekeng dokumento at mga damit upang magmukhang mga sibilyan. Nagsanay din sila sa iba't ibang wika para hindi mahalata ng mga lokal na tao. Subalit, sa kabila ng maingat na pagpaplano ay karamihan sa mga tumakas ay nahuli muli ng mga Nazi. Sa 76 na tumakas ay 73 ang nadakip at mula sa mga ito ay 50 ang pinatay ng Gestapo bilang parusa. Tinawag itong Sagan Massacre at nagdulot din ng matinding condemnation mula sa iba't ibang bansa. Ang ibang hostage na nahuli ay muling ipinadala sa iba pang kampo, ngunit ang kalupitang ito ay nagpakita ng kabagsikan ng Nazi regime. At kahit hindi naging matagumpay ang pagtakas para sa lahat, ang The Great Escape ay naging simbolo ng tapang at determination ng mga hostage. Number 4, Escape from Alcatraz 1962. Ang Escape from Alcatraz noong 1962 ay isa sa mga pinakakilala na pagtakas mula sa isang high-security prison sa kasaysayan ng United States. Ang Alcatraz na tinatawag ding The Rock ay matatagpuan sa isang isla sa San Francisco Bay. Mula 1934 hanggang 1963 ay ito ang tahanan ng mga pinakamapanganib na kriminal sa bansa. Dahil sa location at higpit ng seguridad, ay sinasabing halos imposible ang pagtakas mula rito. Samantala, noong gabi ng June 11, 1962, ay 3 bilanggo na kinabibilangan nina Frank Morris, John Anglin at Clarence Anglin ang matagumpay na nakatakas mula sa Alcatraz. Si Frank Morris ay kilala sa kanyang talino at kakayahang magplano ng mga detalyadong taktika. Ang magkapatid na Anglin na sina John at Clarence ay mayroon ding karanasan sa pagtakas mula sa ibang mga bilangguan kung kaya't naging mahalagang bahagi sila ng plano. Dagdag pa rito, ay matagal na pinaghandaan ng grupo ang kanilang pagtakas gamit ang mga simpleng kagamitan tulad ng kutsara at iba pang bagay na nakuha nila sa bilangguan ay hinukay nila ang dingding sa likod ng kanilang mga selda. Ginagawa nila ito gabi-gabi habang tinatakpan ang mga butas gamit ang mga karton at pintura upang hindi mapansin ng mga gwardya. At upang hindi marinig ang ingay ng kanilang paghuhukay, ay pinapatugtog nila ang radyo o music. At nang matapos nila ang kanilang paghuhukay, ay dumaan sila sa utility corridor sa likod ng mga selda at gumawa ng raft mula sa mga raincoat na kanilang nakuha. Gamit ang raft na ito ay tinangkang tumakas ng 3 bilanggo sa San Francisco Bay. Naniniwala ang mga autoridad na sinubukan nilang maglayag patungo sa mainland. Kinaumagahan ay nadiskubre ng mga guwardiya ang kanilang pagtakas. Agad na nagsagawa ng malawakang paghahanap gamit ang mga helicopter, bangka at mga search team. Ngunit sa kabila ng lahat ng pagsisikap ay walang nahanap na matibay na ebidensya kung nakaligtas nga ba sila. Ayon sa FBI ay maaaring nalunod ang 3 dahil sa malamig at malakas na alon ng San Francisco Bay. Number 5. North Korean Soldiers' Dramatic Escape to South Korea 2017. Noong November 13, 2017, ay tumakas ang isang North Korean soldier na nagngangalang Oh Chong-song patungo sa South Korea. Tumawid siya sa Demilitarized Zone o DMZ na isang lugar na mahigpit na binabantayan at naghihiwalay sa North at South Korea. Ang kanyang pagtakas ay naging malaking balita sa buong mundo at nagpakita ng hirap ng buhay sa ilalim ng pamahalaan ng North Korea. Samantala, si Oh Chong-song ay isang batang sundalo sa North Korea na nagdesisyon na tumakas mula sa kanyang bansa.
Gamit ang isang sasakyan ay mabilis siyang nagmaneho patungo sa Joint Security Area o JSA sa loob ng DMZ. Nang sumadsad ang kanyang sasakyan sa isang kanal ay napilitan siyang tumakbo patungo sa South Korea. Sa puntong ito ay nagpaputok ang mga North Korean soldiers para pigilan ang kanyang pagtakas. Ngunit sa kabila ng tinamong tama ng bala ay patuloy siyang tumakbo patungo sa timog. Nakita sa mga kamera na kahit sugatan ay nagawa niyang makatawid sa boundary. Agad naman siyang sinaklolohan ng mga sundalo ng South Korea at United Nations at dinala siya sa hospital para sa gamutan. Dahil sa tinamo niyang mga sugat mula sa bala ay kailangan siyang operahan. Nang suriin siya ng mga doktor ay nadiskubre nilang hindi lang siya nasugatan, kundi malnourished din at may mga bulate sa kanyang tiyan. Ipinakita nito ang health conditions ng mga mamamayan sa North Korea na nakakaranas ng kakulangan sa pagkain at tamang medical services. Bukod pa rito, ang insidenteng ito ay nagdulot din ng tension sa pagitan ng North at South Korea. Lumabag ang mga North Korean soldiers sa kasunduan na hindi dapat magpaputok ng baril sa Joint Security Area. Tumawid pa sila sa hangganan upang habulin si Oh na naging dahilan ng protesta mula sa South Korea at United Nations. Bagamat nadagdagan ang tension, ay nagsilbi rin itong pagkakataon para talakayin ang mga issue ng human rights sa North Korea. Ang insidente ay naging bahagi ng mga usapan na naglalayong ayusin ang relasyon ng North at South Korea at bawasan ang tension sa rehiyon. Subalit pagkatapos gumaling ay sinimulan ni Oh ang kanyang bagong buhay sa South Korea. Dito ay nakaranas siya ng kalayaan na hindi niya naranasan sa North Korea. Number 6. Escape from Robben Island 1963. Ang escape from Robben Island noong 1963 ay isang mahalagang pangyayari sa kasaysayan ng South Africa, lalo na noong panahon ng apartheid. Ang Robben Island ay isang lugar na ginawang kulungan ng gobyerno para sa mga lumalaban sa kanilang pamamahala. Ito ay isang maliit na isla malapit sa Cape Town na napapalibutan ng malamig na tubig at matataas na alon. Maraming kilalang activist tulad ni Nelson Mandela ang ikinulong dito dahil sa kanilang paglaban sa discrimination at pang-aapi ng gobyerno. Samantala, noong 1963, ay isang grupo ng mga bilanggo sa Robben Island ang nagtangkang tumakas mula sa isla. Ang pagtakas ay mahirap dahil malayo ito sa lupa at napapalibutan ng dagat na may mga pating. Bukod pa rito ay mahigpit rin ang seguridad sa isla. Ang mga guwardiya ay laging nagbabantay at may mga ilaw na nakatutok sa gabi upang maiwasan ang pagtakas ng mga preso. Kahit ganon ay matagal nang pinagplanuhan ng mga bilanggo ang kanilang pagtakas. Pinag-aralan nila ang galaw ng mga guwardiya at gumawa ng paraan gamit ang mga materials na nakuha nila sa loob ng kulungan. Kaugnay nito, isa sa mga kilalang nagplano ng pagtakas ay si Harold Strachan na isang activist at kasapi ng Communist Party of South Africa. Siya rin ay miyembro ng African National Congress o ANC at ng Umkhonto we Sizwe, ang armadong sangay ng ANC. Si Strachan at ang kanyang mga kasama ay matapang na nagplano ng pagtakas bilang bahagi ng kanilang laban para sa kalayaan laban sa apartheid regime. Ngunit sa kasamaang palad ay hindi naging matagumpay ang kanilang plano. Bagamat nakatakas sila mula sa kanilang mga selda ay nahuli sila bago pa man makarating sa dagat. Agad silang nadakip ng mga gwardiya at pinarusahan ng mas mahigpit. Pinatawan din sila ng mas mabigat na trabaho at mas mahabang pagkakakulong. Dahil sa pangyayaring ito ay higit pang hinigpitan ng mga autoridad ang seguridad sa Robben Island. Subalit kahit na hindi sila nagtagumpay, ang kanilang pagtakas ay naging simbolo ng tapang at determinasyon sa paglaban sa apartheid. Number 7. Escape from a Venezuelan Prison 2012. Ang Escape from a Venezuelan Prison noong 2012 ay isang documentary movie na nagsasalaysay ng karanasan ng mga bilanggo sa isa sa mga pinakamapanganib na kulungan sa Venezuela. Ang pelikula ay umiikot sa kwento ng ilang bilanggo na nagplanong tumakas mula sa sobrang delikadong sitwasyon sa loob ng kulungan. Ipinapakita dito ang kanilang matinding paghihirap, takot at ang kanilang matapang na desisyon na subukan ang lahat para makatakas. Samantala, isa sa mga pangunahing paksa ng documentary ay ang napakasamang kalagayan sa mga bilangguan sa Venezuela. Sobra ang dami ng mga bilanggo kung kaya't siksikan at madumi ang mga selda. Kadalasan ay kulang ang pagkain at tubig at halos walang medical services. Ang mga bilanggo ay naiipit sa marahas na kapaligiran dahil sa mga gang na halos sila na ang may kontrol sa loob ng kulungan. Madalas ay walang magawa ang mga gwardya, kung kaya't pinapabayaan na lang ang mga gang na maghari. Maliban pa rito, ay ipinapakita rin sa pelikula ang araw-araw na laban ng mga bilanggo, hindi lang laban sa mga gang, kundi pati sa takot at kawalan ng pag-asa. Bukod sa pisikal na pagtakas, ay ipinapakita rin ang paghihirap nila na kontrolin ang kanilang damdamin habang nasa loob ng kulungan. Mahirap ang kanilang sitwasyon, lalo na kung walang sapat na tulong mula sa pamilya o gobyerno. Karagdagan pa dito, ang isa pang mahalagang aspeto ng documentary
Judiciary ay ang talamak na katiwalian sa loob ng kulungan. Maraming opisyal ang tumatanggap ng suhol mula sa mga bilanggo o kanilang pamilya para mabigyan sila ng kaunting kaluwagan o proteksyon. Dahil dito ay nagiging mas mahirap ang buhay para sa mga bilanggo na walang pera o koneksyon sa labas. Ipinapakita rin kung paano ang mga sistemang ito ay nagpapalala sa kalagayan ng mga bilanggo. Number 8, Alfred Wetzler and Rudolf Verba. Si Alfred Wetzler at Rudolf Verba ay mga kilalang personalidad sa kasaysayan ng Holocaust dahil sila ang unang matagumpay na nakatakas mula sa detention camp ng Auschwitz. Ang kanilang pagtakas at report ay nagbigay ng mahalagang impormasyon tungkol sa mga kalupitan ng Nazi na nakatulong upang malaman ng mundo ang nangyayari sa kampo at nagligtas din ito ng maraming buhay. Si Alfred Wetzler na ipinanganak noong 1918 sa Trnava, Slovakia, ay isang Jews na nahuli ng mga Nazi noong 1942 at dinala sa Auschwitz. Doon ay nakita niya ang malupit na pamamaslang ng mga Nazi sa mga Jews gamit ang mga gas chambers at crematoria. Sa kabila ng takot at hirap sa loob ng kampo, ay tinandaan niya ang lahat ng kanyang nakita upang magamit balang araw. Samantala si Rudolf Verba naman, na ipinanganak bilang Walter Rosenberg noong 1924, ay isa ring Slovak Jew. Nahuli siya noong 1942 at tulad ni Wetzler, ay dinala rin sa Auschwitz. Sa murang edad ay nasaksihan ni Verba ang malulupit na pagtrato at mga pagpatay sa mga Jews. Naging determinado siyang ilabas ang katotohanan kung kaya't tulad ni Wetzler ay nagtipon din siya ng impormasyon tungkol sa mga kalupitan ng Nazi. At noong April 1944, sina Wetzler at Verba ay nagplano ng kanilang pagtakas mula sa Auschwitz. Matapos ang maingat na paghahanda ay nakatakas sila noong April 7, 1944. Sa unang 3 araw ay nagtago sila sa loob ng kampo at pagkatapos ay naglakbay sa mga bundok patungo sa Slovakia na tumagal ng higit 1 linggo. Ang kanilang pagtakas ay isang napakahirap na misyon dahil sa mahigpit na pagbabantay ng mga Nazi at mapanganib na mga kondisyon. Ngunit pagdating nila sa Slovakia ay agad silang nagulat sa mga leader ng Jews tungkol sa kanilang mga nasaksihan. Ang ulat na ginawa nila ay tinawag na Verba-Wetzler Report, na isang detalyadong dokumento na naglalaman ng eksaktong impormasyon tungkol sa mga gas chambers, proseso ng pagpatay at ang bilang ng mga namatay. Ang ulat na ito ay naipadala sa mga leaders ng Allied Nations at nagsilbing ebidensya tungkol sa malawakang pagpatay ng mga Nazi sa mga Jews. Number 9, Escape from HMP Maze 1983. Ang Escape from HMP Maze noong 1983 o kilala bilang Great Escape ay isa sa pinakamalaki na pagtakas mula sa isang bilangguan sa kasaysayan ng United Kingdom. Ang Maze Prison ay isang high-security prison sa Belfast, Northern Ireland na dinisenyo para sa mga paramilitary members, lalo na ang mga nasa Provisional Irish Republican Army o IRA. Kahit na napakahigpit ng seguridad sa Maze, ay nagawang makalaya ng 38 na members ng IRA noong September 25, 1983. Noong panahong iyon, ang Northern Ireland ay nasa gitna ng isang matinding alitan na tinatawag na The Troubles. Ang kaguluhan ay sa pagitan ng mga nationalist at karamihan ay Katoliko na gustong humiwalay sa United Kingdom at mga Unionist na karamihan ay Protestants na nais manatili sa UK. Ang Maze Prison ay itinayo upang ikulong ang mga miyembro ng paramilitary group tulad ng IRA. Samantala para sa mga miyembro ng IRA na nakakulong ay hindi nila tinanggap na sila ay mga kriminal. Nakita nila ang kanilang sarili bilang mga bilanggo ng digmaan. Sa kabila ng kanilang pagkakakulong ay patuloy silang nagplano ng mga operasyon mula sa loob ng bilangguan at nagtagumpay sa paggawa ng plano para sa pagtakas. Gayon din naman ang pagtakas ay matagal na pinagplanuhan ng IRA. Pinamunuan ni Bobby Story na isang leader ng IRA ang buong operasyon. Gamit ang kanilang disiplina at coordination ay nakapagpuslit sila ng armas at iba pang kagamitan sa loob ng bilangguan. Sa ilalim ng H Block 7 kung saan sila nakakulong ay tahimik nilang pinag-aralan ang mga kilos at security system ng mga gwardya. Ang plano nila ay kontrolin ang H Block 7, magpanggap ng mga gwardya at tumakas. Mabilis nilang sinanay ang kanilang mga kasamahan at siniguradong magiging eksakto ang kanilang kilos sa itinakdang araw. Gamit ang mga puslit na armas ay inumpisahan nilang ibagsak ang seguridad ng bilangguan at noong September 25, 1983 ay naganap ang pagtakas. Bago magtanghali, ang mga miyembro ng IRA ay nagawang kontrolin ng H Block 7. Gamit ang mga armas ay tinakot nila ang mga gwardya at nasugatan ang ilan sa mga ito. Pagkatapos makuha ang control ay nagpunta sila sa administrative section ng bilangguan at pinilit ang isang driver ng delivery truck na ilabas sila.
Number 10. Escape from Gilboa Prison, Israel, 2021. Noong September 6, 2021 ay 6 na Palestinian prisoners ang nakatakas mula sa Gilboa Prison na isang high-security prison sa Israel. Ang insidenteng ito ay nagdulot ng pagkagulat at agam-agam sa mga autoridad ng Israel dahil ang Gilboa Prison ay itinuturing na isa sa pinakamahigpit na kulungan sa bansa. Ang mga tumakas ay mga miyembro ng mga militant group, kabilang ang Islamic Jihad at Fatah, kabilang sa kanila si Zakaria Zubeidi na isang kilalang leader ng Al-Aqsa Martyrs Brigade. Samantala, nakatakas ang mga bilanggo sa pamamagitan ng paghuhukay ng isang tunnel mula sa ilalim ng lababo sa kanilang selda. Ang tunnel na ito ay humantong sa labas ng bilangguan. Ayon sa mga ulat, ay ilang buwan nilang inihanda ang pagtakas na ito. Maingat nilang pinagplanuhan ang bawat hakbang at hindi ito agad napansin ng mga bantay. Nang matapos ang tunnel, ay nagawa nilang makalabas ng kulungan ng hindi nahuhuli. Ngunit pagkatapos ng kanilang pagtakas ay mabilis na naglunsad ng operasyon ang mga autoridad ng Israel para hanapin ang mga bilanggo. Ginamit nila ang kanilang military force, police at mga intelligence unit upang matrace ang mga tumakas. Matapos ang halos 2 linggong paghahanap, ay nahuli ang 6 na bilanggo. Ang insidenteng ito ay itinuturing na malaking kabiguan sa seguridad ng Gilboa Prison at nagdulot ng masusing pagsusuri sa kakayahan ng Israel na bantayan ang kanilang mga bilangguan. Sa kabilang banda, ang pagtakas ay nagdulot ng malaking kasiyahan sa ilang mga Palestinian. Para sa kanila, ito ay simbolo ng kanilang paglaban sa Israel. Maraming mga Palestinian ang nagdiwang sa lansangan at ang mga militant group tulad ng Hamas at Islamic Jihad ay pinuri ang 6 na tumakas. Para sa kanila, ito ay isang tagumpay laban sa Israel at sa sistema ng pagkakakulong ng mga Palestinian prisoners. Samantala, ang mga opisyal ng Israel ay agad na nagsagawa ng masusing investigasyon upang malaman kung paano nagawa ng mga bilanggo na makatakas. Lumabas sa investigasyon na may mga malalaking kahinaan sa seguridad ng Gilboa Prison. Halimbawa, hindi sapat ang mga kagamitan upang agad na matukoy ang mga ganitong klase ng activities tulad ng paghuhukay. May mga gwardiya rin na tila nagpabaya sa kanilang tungkulin, kaya hindi kaagad napansin ang mga palatandaan ng pagtakas.